Hayop kang kubaka! Pati pagkain sinasayang mo! Bumagsak ang plato. Ang lagabog ng babasagin ay tila pumunit sa manipis na katahimikan ng gabi. Nagsabog ang kanin at ang maitim na sarsa ng adobo sa maruming sahig. Hindi kumibo si Chacha. Hindi na kailangan. Automatikong yumuko ang kanyang mga balikat, isang kilos na sanay na ang kanyang katawan. Para siyang isang pagong na pilit ipinapasok ang ulo sa loob ng kanyang bahay. Hinayaan niyang takpan ng mahaba at gusot niyang buhok ang kanyang mukha. Wala ka talagang silbi, sabi ng kanyang Kuya Berto. Hindi man lang inaalis ang tingin sa sarili nitong plato habang patuloy na sumusubo ng kanin. Ang mga salita niya ay walang galit, walang emosyon. Mas masakit iyon para kay Berto. Si Chacha ay hindi isang tao. Isa lamang siyang bagay sa bahay na laging nagkakamali. Yumuko si Chacha. Nagsimula siyang damputin ang bawat piraso ng basag na pinggan. Ang kanyang mga daliri nanginginig. Habang dinadampot ang mga bubog, naramdaman ng kanyang mga daliri ang pamilyar na hugis sa loob ng bulsa ng kanyang duster. Ang kupas na litrato ng kanyang itay. Ang kaisa-isang tao na kailanmay hindi nakita ang kanyang kuba. Ang nakikita lang nito ay ang kanyang ngiti. At doon, sa ilalim ng hapag, sa gitna ng amoy ng suka at bawang, may bumulong. Isang tinig na walang buhay. Malamig. Parang hangin na galing sa isang lumang puntod. Sa akin ka. Nanigas ang kanyang mga daliri sa isang piraso ng bubog. Napakalinaw, napakalapit, parang ibinulong iyon sa mismong tainga niya. Dahan-dahan, halos hindi humihinga, sumilip siya sa ilalim ng mesa. Wala, tanging ang mga paa ng Silya at ang mga binti ng kanyang ina at kuya na hindi gumagalaw. Pero mayroon, hindi nakikita, pero naaamoy. Isang pamilyar na halimuyak ang biglang kumalat sa hangin. Ang matamis at nakakasakal na amoy ng kalachuchi. Ang bulaklak na itinitirik sa mga puntod. Ang amoy na kasama ng mga padasal para sa mga patay. Pumuno ito sa kusina, sa kanyang ilong, sa kanyang baga. Hindi na siya makahinga. Hindi niya na hinintay ang isa pang salita mula sa kanyang ina. Hindi na niya pinulot ang mga bubog. Napatakbo siya. Tumakbo siya palayo sa amoy, palayo sa bulong, patungo sa nag-iisang lugar kung saan siya ligtas. Ang kanyang maliit at madilim na kwarto. Isinara niya ang pinto. Isinandal ang kanyang likod dito. Habang ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Nanginginig, sumilip siya sa maliit na siwang ng bintana. Ang kanyang mga mata ay naagaw ng isang bagay. Bagay sa dulo ng kalsada. Ang malaking puno ng balete. At sa ilalim nito, may nakatayo. Isang anino na mas maitim pa sa gabi. Isang figura ng isang taong hindi kapani-paniwalang tangkad. Nakatayo lang doon. Perpektong hindi gumagalaw. Nakatingin. Alam niyang nakatingin ito sa kanya. At sa isang kisap mata, wala na ito. Hindi ito umalis. Hindi ito naglakad palayo para itong kinain ng dilim. Kinabukasan, ang amoy ng kalachuchi ay napalitan ng amoy ng kape. Ang katahimikan ay napalitan ng isang boses na hindi pamilyar. Chacha, Berto, halika kayo rito. Gusto kong makilala ninyo si Ariel. Ang bago ninyong tito Ariel. Ang boses ng kanyang ina. Puno ito ng isang kasiglahan na bihira niyang marinig. Isang tamis na hindi kailanman para sa kanya.
Nakatayo sa tabi nito sa sala ay isang lalaking matikas, malapad ang ngiti. Si Berto ay agad na lumapit, nakipagkamay at ngumiti rin. Ngunit si Chacha ay nanatili sa may pintuan ng kusina. Isang anino na naman. "Halika Hija o wag kang mahiya sabi ng lalaki. Ang boses niya ay malumanay, ngunit may bigat, may kapangyarihan. Tumingin ito sa kanya. At sa ilalim ng ngiting iyon, nakita ni Chacha ang mga mata nito. Hindi ito tingin ng isang magiging ama. Hindi ito tingin ng isang kaibigan. Tiningnan siya nito na parang sinusuri ang isang bagay na bago lang nakita. Malamig, mapanuri, na para bang kaya nitong makita hindi lang ang kanyang kuba, kundi pati ang kaluluwa sa loob nito. Isang matalim na sulyap mula sa kanyang ina ang nagtulak sa kanyang mga paa na humakbang. Inilahad ni Mang Ariel ang kanyang kamay. Nanginginig na iniabot ni Chacha ang sa kanya. At hinawakan niya ito. Yelo. Isang nakakapasong lamig. Isang lamig na hindi normal. Hindi ito ang lamig ng panahon. Ito ay isang lamig na nanggagaling sa loob. Isang lamig na parang sa bakal o sa isang bagay na matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Gumapang ito mula sa kanyang palad, paakyat sa kanyang braso hanggang sa batok niya. At kasabay ng lamig, may narinig siya. Isang ungol, napakahina, na parang nanggagaling sa ilalim ng lalamunan ni Mang Ariel. Ang tunog ng isang hayop na nagbabantay sa teritoryo nito. Agad niyang binawi ang kanyang kamay na para bang napaso. "Pasensya na po," bulong niya, at mabilis na nagtago sa likod ng kanyang ina. Ang puso niya ay muling kumakabog. Walang nakapansin. Ngumiti lang si Mang Ariel na para bang wala siyang naramdaman. Ang kanyang ina ay masayang-masaya, si Berto ay abala sa pakikipag-usap. Pero sa labas, ang aso ng kanilang kapitbahay ay nagsimulang tumahol. Isang tahol na walang tigil, puno ng galit at takot. Isang tahol na direktang nakatuon sa bintana ng sala kung saan nakatayo si Mang Ariel. Kinagabihan, masayang-masaya ang kanyang ina. Inabutan siya ni Mang Ariel ng isang kwintas na sampagwita. Napakabango raw. Pero nang dumaan si Chacha sa sala, napansin niya. Ang mga bulaklak ay hindi sariwa. Medyo lantana ang mga talulot nito at ang amoy. May halo itong pamilyar na amoy ng lupa. Lupa na naaamoy niya tuwing dumadalaw sila sa puntod ng kanyang ama. Hindi mapakali si Chacha ng gabing iyon. Hindi siya makatulog. Mula sa siwang ng kanyang bintana, muli siyang sumilip sa labas at nakita niya si Mang Ariel sa kanilang bakuran. Nakatayo sa dilim, nakatalikod sa bahay, nakaharap sa direksyon ng gubat. At nang gumalaw ito upang humarap, sa isang saglit na tinamaan ng sinag ng buwan ang mukha nito. Nakita niya ang mga mata. Nagliliwanag ang mga ito sa dilim. Isang nanlilisik, nakakatakot na dilaw na ilaw. At may binubulong ito sa hangin. Isang salita na hindi niya maintindihan, pero malinaw niyang narinig. Isang pangalan na parang isang sumpa. Harimundon. Ang gabi ng kasal. Ang ingay ng videoke ay halos bumasag sa eardrums niya. Pero walang sino man sa barangay ang nagrereklamo. Kasal ng ina ni Chacha. Litson, beer, at walang katapusang tawanan. Ang lahat ay masaya, maliban sa kanya. Habang ang lahat ay nagkakantahan, si Chacha ay nasa isang sulok, naghuhugas ng sandamakmak na plato.
Doon siya itinalaga ng kanyang ina. Malayo sa mga bisita. Malayo sa kasiyahan. Cha-cha. Sigaw ng ina niya, mas malakas pa sa sintunadong kumakanta sa videoke. Naubusan tayo ng yelo. Bumili ka nga sa tindahan ni Aling Nena. Walang pakiusap. Isang utos. Sumunod na lang siya. Isang pagkakataon na rin para makalayo sa ingay, sa mga tinging mapanghusga, at sa presensya ni Mang Ariel na kanina pa niya nararamdamang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Ang daan papunta sa tindahan ay maikli lang, pamilyar, ligtas. Pero sa kanyang paglalakad pabalik, may nagbago. Nawala ang tugtugin, nawala ang tawanan. Parang biglang may isang makapal na kumot na ibinalot sa buong paligid. Pati ang mga kuliglig tumigil sa pag-ingay. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang tunog ng kanyang mga tsinelas sa semento at ang kalansing ng yelo sa loob ng plastik. Napatigil siya. Pinakiramdaman ang paligid. Katahimikan. Isang katahimikan na nakakabingi. At sa gitna ng katahimikang iyon, isang tunog, isang kaluskos, tapos isa pa. Mabigat, hindi pantay, hindi yapak ng tao. Mas binilisan niya ang kanyang lakad. Ang kaluskos sa likuran niya bumilis din. Hindi na ito ang kaluskos. Tunog na ito ng mga kukong kumakaskas sa kalsada. Hindi na masya lumingon. Takbo lang, cha-cha. Narinig niya ito. Isang paghinga na parang sa isang malaking hayop na pagod pero puno ng gutom. Malapit na. Nasa likod niya na mismo. Natapilok siya. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa semento. Sumabog ang plastik ng yelo at gumulong sa kalsada ang dala niyang ilang pirasong kalamansi. At sa isang saglit ng pagkatulot, sa gitna ng takot, may naalala siya. Ang boses ng kanyang lola sa probinsya, matagal na panahon na ang nakalipas. Isang kasabihan na parang isang bulong mula sa nakaraan. Ang aswang ay takot sa anumang maasim, pero huli na para doon. Ang anino sa likod niya ay huminto. Naramdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang batok. Gamit ang natitirang lakas, bumangon siya at tumakbo ulit. Hindi alintana ang sakit sa kanyang mga tuhod. Nakarating siya sa isang sangandaan. Sa kanan, ang pamilyar na daan pauwi. Pauwi sa bahay kung nasaan si Mang Ariel. Sa kaliwa, isang makitid at madilim na landas na papunta sa dulo ng barangay. Sa kubo ng matandang manggagamot na si Lola Ada. Ang albularyang kinatatakutan at iniiwasan ng lahat. Hindi na siya uuwi doon. Hindi ngayong gabi. Walang pag-aalinlangan. Tinahak niya ang landas sa kaliwa, patungo sa kubo ni Lola Ada. At isang malakas, galit na ungol ang pumunit sa katahimikan mula sa kanyang likuran. Isang ungol ng pagkabigo at ng isang pangako na hindi pa sila tapos. Habol ang hininga, putik ang mga paa at dugo ang mga tuhod. Narating ni Chacha ang munting kubo sa dulo ng landas. Isang ilaw lamang mula sa isang gasera ang nakasindi sa loob. Tila isang nag-iisang bituin sa dagat ng kadiliman. Bago pa man siya kumatok, bumukas ang pinto. Sa bungad nito nakatayo si Lola Ada. Isang maliit na babae, kulubot na ang balat at puti na ang buhok na nakapusod. Ngunit ang kanyang mga mata, buhay na buhay. Mga matang tila nakikita, hindi lang ang kuba sa likod ni Chacha.
kundi ang kaluluwang nanginginig sa loob nito. Hindi nagulat ang matanda. Hindi ito nagtanong. Sa halip, marahan nitong sinabi, "Kanina pa kita hinihintay, Apo." Pumasok si Chacha sa loob. Ang amoy ay pinaghalong mga tuyong dahon, insenso at isang bagay na luma. Isang amoy na kakaiba pero nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan. Isinara ni Lola Ada ang pinto at tila ang lahat ng ingay at takot mula sa labas ay naputol. Inabutan siya ng matanda ng isang maliit na baso ng mainit na tsaa. Ang lasa nito ay mapait, pero pag-agos nito sa kanyang lalamunan, naramdaman niya ang init na kumakalat sa kanyang buong katawan. Pinapakalma ang kanyang nagwawalang puso. Walang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Hinayaan lang siya ng matanda na huminga. Nang sa wakas ay tumingin si Chacha sa matanda, nakita niya ang awa sa mga mata nito. Dahan-dahan, kinuha niya ang kamay ni Lola Ada at inilapat ito sa kanyang noo. Pagmamano. Isang kilos ng paggalang na matagal na niyang hindi nagagawa ng may pakiramdam. Ang kamay ng matanda ay mainit at magaspang, puno ng buhay. Ang kabaligtaran ng kamay ni Mang Ariel. Ngumiti si Lola Ada. "Ang dugo mo ay matagal nang nananahimik, Apo. Ang bukol sa iyong likod. Hindi iyan isang sumpa. Iyan ay isang tanda." Lumakad ang matanda patungo sa isang maliit na baul sa sulok. Mula roon, may kinuha siyang isang bagay na nakabalot sa isang lumang tela. Nang buksan niya ito ay nakita ni Chacha ang isang aklat. Napakakapal, napakaluma, at ang pabalat nito ay gawa sa maitim na balat ng hayop na hindi niya makilala. "Ang kakayahan mong makakita, hindi pa iyan ang lahat," sabi ni Lola Ada habang pinupunasan ang alikabok sa aklat. "Kailangan mong matutong tumingin ng tama." Dahan-dahan, ipinatong ng matanda ang aklat sa maliit na mesa. Nang hawiin niya ang unang pahina, isang malamig na hangin ang biglang pumasok sa kubo kahit nakasara ang lahat ng bintana. Ang iisang ilaw mula sa gasera ay namatay. Kadiliman. Ang mga tunog ng gabi sa labas, ang mga kuliglig, ang mga ibon. Lahat ay biglang tumahimik. At sa gitna ng nakakabinging katahimikan at kadiliman, narinig ni Chacha ang bulong ni Lola Ada, katabi mismo ng kanyang tainga. "Nandito na sila. Naramdaman nila ang iyong dugo." Muling sinindihan ni Lola Ada ang gasera. Ang liwanag nito ay tila mas matapang ngayon. Itinutulak palayo ang kadilimang gustong pumasok. "Ang mga naramdaman mo, sila ang mga harimon doon," mahinang sabi ng matanda, umupo sa isang maliit na upuan kaharap ni Chacha. "Hindi lang sila mga aswang, Apo. Sila ay isang lahi. Isang sinaunang lahi ng mga nilalang na kumakain hindi lang ng laman, kundi ng takot. At ang pinuno nila, ang lalaking tinatawag mong Mang Ariel." Parang may malamig na kamay na humaplos sa puso ni Chacha. Alam na niya, pero iba pa rin kapag narinig na niya mula sa iba. "Bakit po? Bakit sila nandito?" "Dahil sa ang pagsilang," sagot ni Lola Ada. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lumang aklat. "Isang ritual upang gisingin ang isang bagay na mas matanda pa sa bundok na ito. Isang bagay na natutulog sa ilalim mismo ng ating barangay. At kailangan nila ng kapangyarihan. Kailangan nila ng isang pintuan. At ang dugo mo, ang dugo ng mga sinaunang albularya, iyon ang susi." Nagsimula ang pagsasanay.
Hindi tinuruan ni Lola Ada si Chacha ng mga orasyon o dasal. Sa halip, dinala niya ito sa labas sa ilalim ng bilog na buwan. "Huwag kang tumingin gamit ang iyong mga mata," sabi ng matanda. "Pumikit ka. Tumingin ka gamit ang iyong pakiramdam." Ginawa ni Chacha ang sinabi nito. Sa una, wala siyang makita kundi dilim. Ngunit habang tumatagal, habang pinapakalma niya ang kanyang paghinga, may nagsimulang lumitaw. Parang mga sinulid ng gagamba na kumikinang, daan-daan, libo-libo. Ang bawat dahon, bawat puno, bawat insekto, lahat ay konektado sa isa't isa. Nakita niya ang isang maningning na sinulid na nagmumula kay Lola Ada, puno ng init at liwanag. Iyan ang sinulid ng buhay bulong ng matanda. Lahat ng bagay ay mayroon yan. Ngayon, oras na para makilala mo ang isa sa mga nagbabantay sa mga ito. Dinala siya ni Lola Ada sa isang maliit na batis sa puso ng gubat. Ang tubig ay napakalinaw at ang tunog ng agos nito ay parang musika. "Maghintay ka rito," sabi ni Lola Ada. Nagantay si Chacha at habang nag-aantay siya, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Ang agos ng tubig ay huminto at sa isang saglit na hindi siya makahinga, ang agos ng tubig ay umakyat pabalik. Mula sa batis, isang anyo ang dahan-dahang umahon. Isang lalaki, matangkad, na may balat na mapusyaw na asul. Parang ang kulay ng langit sa dapit hapon. Ang kanyang buhok ay parang mga hibla ng sinag ng buwan. At ang kanyang mga mata, walang mga pupil, puro puting liwanag. "Ginoong Asul," magalang na sabi ni Lola Ada. Ang engkanto ay tumingin kay Chacha. Ang boses nito ay parang pinaghalong tunog ng mga dahon at hangin. "Ang lahi mo ay matagal nang nawala sa kagubatang ito, anak ni Ada. Ngunit ang utang na loob ng aking lahi sa inyo ay hindi kumukupas." Lumapit ito kay Chacha. Hindi siya natakot. Sa halip, naramdaman niya ang isang kapayapaan na hindi pa niya naramdaman kailanman. Itinuro ni Ginoong Asul ang mga puno. "Makinig ka," sabi nito. Pumikit si Chacha at nakinig. At narinig niya isang mahinang ugong, isang kanta. Ang kanta ng mga puno ng lupa, ng gubat. Isang saglit ng dalisay na katahimikan, ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, bumalik siya sa pagsasanay. Sinubukan niyang tingnan ang sinulid ng engkanto. Maningning ito at kulay asul, ngunit sa pagitan nila, may isa pang sinulid siyang nakita. Isang sinulid na itim, nabubulok at mabaho, parang amoy ng patay na daga. Nanggagaling ito sa direksyon ng kanilang bahay. At nakakonekta ito sa malaking puno ng balete. Sinundan ito ng kanyang isip. Sinundan niya ang itim na sinulid. At nakakita siya ng isang mabilis na pangitain, ang kamay ng kanyang ina. Hawak ang isang gunting, ang tunog ng paggupit. Isang piraso ng kanyang buhok na nalalaglag sa palad ng kanyang ina, bago ito ibigay sa nakangising si Mang Ariel. Ang buhok ay isang makapangyarihang tali sa kaluluwa ng isang tao, apo, paliwanag ni Lola Ada, habang ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa takip ng lumang aklat. Gamit iyan, matatalian ka niya, mahihigop niya ang iyong lakas, at sa gabi ng pagsilang, gagamitin niya iyan para gawing alay ang iyong espiritu. Isang malamig na takot ang gumapang sa likod ni Chacha. Mas malamig pa sa simoy ng hangin sa labas.
Anong gagawin ko? Kailangan mong bawiin. Kailangan mong sirain ang kapangyarihan nito. Ipinatong ni Lola Ada sa mesa ang dalawang bagay. Isang maliit na balaraw na pilak na kumikinang sa ilaw ng gasera at isang maliit na bayong na puno ng asin. Ang pilak ay pumipinsala sa kanilang anyo. Ang asin ay nagtataboy sa kanilang espiritu. Tumingin si Lola Ada sa siwang ng bintana, sa langit na unti-unti nang nagiging itim. Kailangan mong bumalik doon. Naramdaman ni Chacha ang pag-atras ng kanyang puso. Bumalik sa bahay na iyon. Hindi mo kailangang gawin ito ng matagal. Pagpapatuloy ng matanda. Pumasok ka sa oras ng mga kaluluwang ligaw. Ang oras kung kailan pinakamnipis ang tabing sa pagitan ng mga mundo. Anong oras po iyon? 3:17 ng madaling araw. Ang gabi ay tila bumigat. Ang bawat anino ay tila mas humaba nang ang lumang orasan sa dingding ay tumunog ng 3 beses. Alam na ni Chacha. Oras na. Hawak ang balaraw sa isang kamay at ang bayong ng asin sa kabila. Tahimik siyang naglakad pabalik sa daan na tinakbuhan niya kanina. Ngayon, ang bawat kaluskos ng dahon, bawat huni ng hangin ay parang isang babala. Ang kanyang sariling bahay ay hindi na isang tahanan. Isa itong teritoryo ng kaaway. Walang kahirap-hirap siyang nakapasok sa likod bahay. Ang lahat ay natutulog. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng alak at natuyong litson. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang dating kwarto na ngayoy ginagamit na rin ni Berto. Nakita niya ang kanyang kuya, mahimbing na natutulog. Pero may mali. Ang anino nito sa dingding na tinatamaan ng ilaw ng buwan mula sa bintana ay gumagalaw, habang si Berto ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang anino ay hindi. Gumagalaw itong mag-isa. Dahan-dahan itong nag-iinat, kumukumpas na parang may sariling buhay. Isang itim na manika na nakakabit sa isang natutulog na katawan. Nanlamig si Chacha, ngunit isinantabi niya ang kanyang takot. Wala siyang panahon para dito. Bago siya umalis, lumapit siya sa kanyang kuya at marahang inayos ang kumot nito na nahulog na sa sahig. Isang huling kilos ng pagiging magkapatid. Pumunta siya sa kwarto ng kanyang ina. Ang silid ay puno ng amoy ni Mang Ariel. Isang mabangis na amoy na hindi matabunan ng pabango ng kanyang ina. Lumuhod siya at sinimulang kapain ang ilalim ng kama at nahanap niya isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ito. Nasa loob nga. Ang isang piraso ng kanyang buhok itinali ng isang pulang sinulid. Ngunit mayroon pa. Sabang sa ilalim ng kanyang buhok, may isang litrato. Ang luma at kupas na litrato ng kanyang ama. Ngunit ang mga mata ng kanyang ama sa litrato ay wala na. Para itong tinusok ng paulit-ulit ng isang matulis na bagay. Nag-iwan ng 2 butas sa lugar kung nasaan dapat ang kanyang mga mata. Isang hikbi ang gustong kumawala mula sa lalamunan ni Chacha. At sa likod niya, kumalabog ang pinto. Ang kalabog ng pinto ay sinundan ng mga yapak. Mabibigat na yapak na papalapit. Chacha, ikaw ba yan? Ang boses ng kanyang ina. Ngunit walang pag-aalala dito. Malamig, puno ng pagbabanta. Nagpapanik si Chacha. Tiningnan niya ang bintana. Masyadong mataas. Tiningnan niya ang pinto. Narinig niya ang pagpihit ng seradura. Wala ng oras.
Naalala niya ang bayong sa kanyang kamay, ang asin. Gamit ang nanginginig na kamay, pasiyamang mamamay, kumuha siya ng isang dako at isinaboy ito sa ilalim ng siwang ng pinto. Isang nakakapasong tunog ang narinig niya mula sa labas. Isang sigaw na hindi boses ng tao. Isang sigaw na parang tunog ng nag-aapoy na papel. Puno ng galit at sakit. Sinundan ito ng pag-atras ng mga yapak. Gumana. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Chacha. Kinuha niya ang kahon, tumakbo patungo sa bintana at buong lakas na binuksan ito. Tinalon niya ang dilim sa labas. Ang pagbagsak niya sa damuhan ay masakit pero hindi niya ininda. Tumakbo siya palayo sa bahay na iyon. Dala-dala ang katotohanang mas mabigat pa sa sarili niyang kuba. Ang ina niya, hindi lang niya alam. Kasama siya. Pagbalik niya sa kubo, hiningal at putlang-putla. Ipinakita niya kay Lola Ada ang laman ng kahon. Ang mukha ng matanda ay napuno ng lungkot nang makita ang litrato. Binulag nila ang kaluluwa ng iyong ama, Apo. Mahinang sabi nito. Kaya hindi siya matahimik, kaya hindi kanya maprotektahan. Nakatali siya sa dilim tulad ng gusto nilang gawin sa iyo. Umupo si Chacha sa isang sulok, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang sakit ng katotohanan ay mas masakit pa sa anumang sugat. Kailangan nating malaman ang kanilang buong plano, sabi ni Lola Ada. Ang mga usapan sa barangay, mas mabilis pa yan sa hangin. Binigyan siya ng matanda ng isang lumang bestida at isang alampay. Mag-iba ka ng anyo. Sumakay ka sa huling biyahe ng jeep. Makinig ka. Gabi. Ang huling biyahe ng jeepney ay halos walang laman. Umupo si Chacha sa pinakadulo. Tinatakpan ng alampay ang kalahati ng kanyang muka. Ang makina ng jeep ay umuugong na parang pagod na. At ang mga ilaw sa loob ay aandap-andap. Sa pamabay sa harap niya, dalawang babae, ang mga kilalang marites ng kanilang lugar, ang nagbubulungan. Grabe ang swerte ni Aling Marites, ano? Nakabingwit ng gwapo't mayaman. Swerte nga ba? Narinig ko sa pinsan ko. Matagal na raw magkakilala yung dalawa. Bago pa mamatay ang asawa niya. Ano? Nako, kawawa naman pala si Chacha. Kaya pala ganun na lang kung ituring ng ina. Hindi na humihinga si Chacha. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang jeep ay dumaan sa tapat ng lumang simbahan at doon, sa liwanag ng nag-iisang poste ng ilaw, nakita sila ni Chacha, si Mang Ariel at ang kanyang ina. Nakatayo sila sa harap ng malaking pinto ng simbahan. May hawak si Mang Ariel na isang bagay at iginuguhit niya sa kahoy ng pinto ang isang kakaibang simbolo gamit ang isang likidong maitim at malapot. At ang kanyang ina, nakatayo sa tabi nito, hindi bilang isang bihag, kundi bilang isang bantay. Tinitingnan ang paligid, tinitiyak na walang makakakita. Napansin ng matandang babaeng katabi ni Chacha ang kanyang titig. Inabutan siya nito ng isang pirasong candy. Mag-ingat ka sa dilim, Hija, bulong nito. Hindi na yon takot ang nararamdaman ni Chacha. Ito ay galit. Isang malamig at matigas na galit. Ang kanyang ina, hindi lang siya sunod-sunuran. Isa na siyang kakampi. Pagbalik ni Chacha sa kubo, wala na ang mga luha. Napalitan ito ng isang matigas at malamig na determinasyon. Ikinuwento niya ang lahat. Ang bulungan sa jeep, ang simbolo sa pinto ng simbahan, ang ina niyang nagbabantay,
Kumuha si Chacha ng isang pirasong uling at iginuhit sa sahig na kawayan ang simbolong nakita niya. Ang mukha ni Lola Ada ay biglang nawalan ng kulay. Ang selyo ng pag-aani, bulong nito. Ang kanyang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Ito na ang huling tanda. Malapit na ang pagsilang. Paano natin siya pipigilan? Tanong ni Chacha. Ang galit ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Umiling si Lola Ada. Hindi natin siya kayang patayin ng direkta. Lalo na't malapit na ang ritual. Masyado na siyang malakas. Ang kaya nating gawin ay sirain ang pundasyon ng kanyang kapangyarihan. Putulin ang mga ugat ng ritual bago pa man ito mamunga. Muli, lumapit ang matanda sa baul. Pero hindi ang lumang aklat ang kinuha niya. Ang kinuha niya ay isang bagay na mas luma pa. Isang nakarolyong balat ng hayop na tinalian ng abaka. Ang amoy nito ay amoy ng lupa at ng panahon. Dahan-dahan niya itong binuklatin sa mesa. Ang tunog nito ay parang mga tuyong dahon na nagkikiskisan. Isang mapa. Ang mapa ng kanilang barangay, ngunit iginuhit sa paraang sinauna. 3 lugar, sabi ni Lola Ada. Itinuturo ang 3 marka sa mapa. 3 lugar kung saan pinakamalakas ang enerhiya ng lupa. Dito siya kumukuha ng lakas para sa pagsilang. Kailangan nating ilagay ang mga pananggalang sa 3 lugar na ito para lasunin ang kanyang balon. Mula sa ilalim ng kanyang higaan, kumuha si Lola Ada ng 3 maliliit na bato. Bawat isa ay may nakaukit na simbolo. Ang mga bato ay tila humihinga ng malamig na liwanag. Hinubad ni Lola Ada ang sarili niyang kwintas. Isang simpleng tali na may iisang buto ng isang hindi kilalang puno. Isinuot niya ito sa leeg ni Chacha. Ito ay binasbasan ng unang liwanag ng araw sa loob ng 100 taon. Sabi niya, hindi ka nito kayang gawing hindi nakikita, pero poprotektahan nito ang iyong kaluluwa sa kanilang matinding galit. Tumingin si Chacha sa mapa. Itinuro ni Lola Ada ang unang marka, ang lumang tulay na bato. Itinuro niya ang pangalawa, ang balon sa gitna ng plaza, at itinuro niya ang pangatlo, isang marka na nasa sentro ng lahat, ang puso ng kadiliman. At ang panghuli, huminto si Lola Ada at ang kanyang daliri ay nanginginig. Ay kailangang ilagay sa mismong puso ng kanilang kapangyarihan. Tumingin siya sa mga mata ni Chacha. Kailangan mong bumalik sa loob ng bahay ninyo. Ang gabi ay tila walang katapusan. Naging anino si Chacha sa dilim. Kasama niya si Ginoong Asul na ang anyo ay tila mas malabo, mas mahirap makita sa mata ng mga mortal. Ang lumang tulay na bato. Habang papalapit si Chacha para itago ang unang pananggalang sa isang siwang, narinig niya ang mga ungol at kaluskos sa di kalayuan. Si Ginoong Asul ay nawala sa kanyang tabi at sa loob ng ilang saglit, ang gubat ay napuno ng tunog ng labanan. Mga sigaw na hindi sa tao, mga kalabog, at pagkatapos, katahimikan. Bumalik ang engkanto. Ang maningning niyang anyo ay bahagyang nagdilim. Ang balon sa gitna ng plaza. Mas mahirap. Ang hangin ay mabigat sa presensya ng kasamaan. Para mailagay ni Chacha ang pangalawang bato, kinailangan ni Ginoong Asul na lumikha ng isang ilusyon, isang imahe ng isang ligaw na usa na tumakbo sa kabilang direksyon. Hinahatak ang atensyon ng 2 aninong nagbabantay. 2 na lang. Ang huli ay ang pinakamabigat. Habang papalapit sila sa kalsada kung nasaan ang bahay ni Chacha at ang malaking puno ng balete, ang hangin ay naging yelo.
Bawat hakbang ay parang paglusong sa isang malapot na putik. Nahirapan huminga si Chacha. Pati si Ginoong Asul ay huminto. Ang kanyang anyong gawa sa liwanag ay tila aandap-andap. Hanggang dito na lamang ako, anak ni Ada, sabi ng engkanto. Ang boses nito ay mahina na. Tumingin si Chacha sa kanya. Ang takot ay muling gumapang sa kanyang puso. Hindi ko kaya mag-isa. Ang ninuno ng iyong lola ay iniligtas ang kagubatang ito mula sa isang malaking apoy na likha ng kasakiman ng mga tao. Ang bawat puno, bawat dahon, bawat buhay dito ay may utang na loob sa kanya. Ngayon, ang oras ng aking pagbabayad. Ang buong paligid ay biglang tumahimik. Ang hangin, ang mga dahon, ang lupa. Lahat ay tila nagpipigil ng hininga. Si Ginoong Asul ay pumikit at nagsimula siyang magliwanag. Isang liwanag na kulay asul na nagmumula sa kanyang dibdib. Kumalat ito sa kanyang buong katawan. Mas maliwanag, mas maningning hanggang sa hindasam kudit sa hindi na makita ni Chacha ang kanyang anyo. Isang bolang liwanag na lang. At mula sa bolang iyon, isang sinag ang lumabas. Bumubuo ng isang tulay. Isang tulay na gawa sa purong liwanag, tumatawid sa mabigat na kadiliman, patungo mismo sa bakuran ng bahay ni Chacha. Isang daan ng liwanag. Ang anyo ni Ginoong Asul ay nagsimulang maging manipis, parang usok. Humarap siya kay Chacha sa huling pagkakataon. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukhang, unti-unti nang nabubura. Ipangako mong aalagaan mo ang kagubatan, ang huling bulong nito. At pagkatapos, ang kanyang katawan ay sumabog. Hindi sa isang pagsabog, kundi sa libu-libong maliliit na piraso ng asul na liwanag. Parang mga alitap-tap na lumipad patungo sa langit, sa gitna ng mga nagliliwanag na piraso. Isang bagay ang nahulog, isang bagay na maliit at matigas. Automatiko itong sinalo ni Chacha. Isang buto, isang maliit na buto ng puno na kumikinang sa asul na liwanag bago ito dahan-dahang nawala. Ang tulay na liwanag sa harap niya ay nagsisimula ng manghina. Mayroon na lamang siyang ilang minuto. Wala nang kasama. Siya na lang. Walang panahon para sa pagluluksa. Walang panahon para sa luha. Tumakbo si Chacha. Tumakbo siya sa ibabaw ng tulay na liwanag habang ang mga gilid nito ay unti-unti nang kinakain ng kadiliman. Sa ilalim ng kanyang mga paa, nararamdaman niya ang init. Ang huling piraso ng buhay ni Ginoong Asul. Nang tumawid siya sa bakuran at tumapak sa lupa ng kanilang lote, ang liwanag ay biglang naglaho. At ang katahimikan ay nakakabingi. Para siyang pumasok sa isang puntod. Ang hangin ay hindi na gumagalaw. Malamig, malagkit, dahan-dahan. Itinulak niya ang pinto sa likod bahay na bahagyang nakaawang. Bumungad sa kanya ang dilim. Ngunit hindi ito ang normal na dilim ng isang bahay na natutulog. Ito ay isang dilim na may bigat. Isang dilim na may amoy. Amoy ng lupa at ng nabubulok na bulaklak. Isang mahinang tunog ang narinig niya. Isang hikbi. Galing ito sa kwarto ni Berto. Isang hikbi ng takot o pagsisisi. Hindi niya alam. Ngunit kailangan niyang magpatuloy. At may narinig pa siya. Isang bulong. Ang boses ng kanyang ina nanggagaling sa sala. Isang panalangin, pero hindi sa Diyos.
Ang mga salitang binibigkas nito ay matigas, kakaiba, isang lengguwahe na kasing luma ng mga puno sa gubat. Nagdarasal ito sa pambagdi ang pagsilang. Ang puso ni Chacha ay parang pinipiga. Ang kailangan niyang puntahan, ayon sa mapa, ay ang isang gumagalaw na tabla sa sahig, sa may pasukan ng sala, kung saan nagdarasal ang kanyang ina. Kung nasaan si Mang Ariel, huminga siya ng malalim at nagsimulang maglakad sa pasilyo. Ngunit ang pasilyo parang humahaba. Bawat hakbang niya parang lumalayo ang pinto ng sala sa dulo. Ang mga pamilyar na litrato sa dingding ay tila natutunaw sa dilim. At ang mga anino sa dingding ay hindi napatag. Habang naglalakad siya, nakikita niya ang mga itong gumagalaw, umaangat mula sa pader. Nagkakaroon ng anyo. Humahaba na parang mga itim na kamay. Sinusubukang abutin ang kanyang mga paa. Napahinto siya, nanlalaki ang mga mata. Naghahabol ng hininga. Gusto niyang sumigaw pero walang boses na lumalabas. Napahawak siya sa kanyang bulsa. Naramdaman niya ang maliit na buto. Ang buto ni Ginoong Asul. May kaunting init. Isang paalala. Isang paalala ng isang sakripisyo. Isang paalala na hindi siya pwedeng sumuko ngayon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim at tumakbo. Hindi na niya pinansin ang mga aninong humahaplos sa kanyang mga binti. Hindi na niya pinansin ang pasilyong tila walang katapusan. Nakarating siya sa dulo. Nakahandusay sa sahig sa may pasukan ng sala. Nakita niya ang tabla na sinasabi ni Lola Ada. Nanginginig ang mga kamay. Itinaas niya ito. Mabilis niyang inilagay ang huling pananggalang sa ilalim, sa mamasa-masang lupa. Nang dumikit ang bato sa lupa, yumanig ang buong bahay. Isang malakas na ugong ang nanggaling sa ilalim ng lupa. Ang mga gamit ay nangahulog. Ang mga anino ay biglang umurong pabalik sa dingding. At mula sa loob ng sala, isang boses ang umalingaw-ngaw. Isang boses na puno ng kapangyarihan at ng nakakakilabot na saya. Ang boses ni Mang Ariel. Nandito ka na, munting albularya. Alam na niya, hindi na kailangang magtago ni Chacha. Ang isang hindi nakikitang puwersa ay humila sa kanya palabas ng bahay, palabas sa bakuran, patungo sa ilalim ng malaking puno ng balete. Ang lupa sa ilalim ng puno ay basag-basag, at mula sa mga siwang nito, isang maberde at masamlang liwanag ang lumalabas na may kasamang amoy ng bulok na lupa. Ang puno ng balete mismo ay tila nagbago. Ang mga ugat nito ay parang mga itim na kamay na kumakapit ng mahigpit sa lupa. At ang mga dahon nito ay hindi gumagalaw kahit na may malakas na hangin. Doon, sa gitna ng lahat, nakatayo si Mang Ariel. Nakangiti. Hindi niya kailangang sumigaw. Ang boses niya ay bumabalot sa buong paligid, pumapasok sa isip ni Chacha. Akala mo ba matatakasan mo ako, munting albularya? Akala mo ba mapipigilan mo ito? Hindi siya sumagot. Iginilid niya ang kanyang takot at hinawakan ng mahigpit ang balaraw na pilak. Tumawa si Mang Ariel. Isang tawang walang saya, malamig at mapangutya. Hindi mo kailangan yan. Hindi pa. Laruin muna natin ang isang laro. Isang laro ng mga alaala. At nagsimula ang mga bulong. Sa una, boses ng mga kalaro niya noong bata pa siya. Kuba! Kuba! Pangit! Sumunod,
ang boses ng mga kapitbahay. Kawawa naman niyang batang yan. Parang may dalang sumpa. Ang mga salita ay parang mga bubuyog na umiikot sa kanyang ulo. Bawat isa ay isang tusok. Napahawak siya sa kanyang mga tainga pero hindi niya ito mapigilan. Ang mga boses ay nasa loob na ng kanyang isip. At lumakas ang mga ito. Naging mas pamilyar, mas masakit. Wala ka talagang silbi. Boses ni Berto. Hayop kang kuba ka. Boses ng kanyang ina. Napaluhod si Chacha. Ang sakit. Ang sakit ay hindi pisikal. Ito ay isang sakit na dumudurog sa kanyang kaluluwa. Bawat insulto, bawat masasakit na salita na tiniis niya sa buong buhay niya. Lahat ay bumabalik. Lahat ng sabay-sabay. At ang pinakamasakit sa lahat, bulong ni Mang Ariel sa kanyang isip. Isang anyo ang lumitaw sa harap niya. Isang anyo na gawa sa usok at sa maberde na liwanag. Ang kanyang ama. Pero ang mga mata nito, walang laman, puno ng galit. Bakit? Tanong ng anyo ng kanyang ama. Ang boses ay puno ng paninisi. Bakit hindi mo ako tinulungan, Chacha? Bakit mo sila hinayaang saktan ako? Hindi, hikbi ni Chacha. Hindi. Ito na ang huling dagok. Ang isang piraso ng liwanag sa kanyang puso ay nagsimulang mamatay. Guguho na siya. Susuko na siya. Ngunit sa gitna ng pagdurusa, naramdaman niya ang isang bagay na mainit sa kanyang leeg. Ang kwintas na bigay ni Lola Ada. At sa init na iyon, isang boses ang kanyang narinig. Isang boses na mas malakas pa sa lahat ng ilusyon. Ang boses ni Lola Ada. Ang tunay mong lakas ay nasa pagtanggap mo sa iyong sarili. Pagtanggap. Dahan-dahan, itinaas ni Chacha ang kanyang ulo. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy, pero ang kanyang mga mata may nagbago. Hindi na ito mga mata ng isang biktima. Oo, bulong niya sa hangin, sa mga ilusyon, sa kanyang sarili. Kuba ako, pangit ako sa mata ninyo, sinasaktan ninyo ako. Inulit niya, mas malakas ngayon, ang bawat salita ay isang pag-angkin. Kuba ako, ito ako, at pagod na akong magtago. Ang anyo ng kanyang ama ay nagsimulang maglaho, napalitan ng pagkagulat sa mukha ni Mang Ariel. Ang mga bulong ay humina. Ang kapangyarihan ng mga alaala ay nawawala dahil hindi na niya ito tinatakbuhan. Inaangkin na niya ang mga ito. Hindi maaari! Sigaw ni Mang Ariel sa kanyang isip. Sa galit nito, nagsimulang magbago ang kanyang anyo. Ang kanyang mga kuko ay humaba at naging itim. Ang kanyang mga mata ay naging dalawang nagbabagang dilaw na apoy. Ang kanyang katawan ay lumaki. Ang mga damit ay napunit at ang kanyang mukha ay humaba na parang sa isang asong gubat. Isang hahalimaw. At sa anyo nitong kalahating tao, kalahating lobo, tumakbo ito patungo sa kanya, handang durugin siya. Pero bago pa ito makalapit, isang sigaw ang pumunit sa gabi. Huwag! Mula sa pinto ng bahay, tumakbo ang kanyang ina. Takot na takot, desperado. At humarang ito sa pagitan ni Chacha at ng halimaw. Huwag ang anak ko! Ang pagharang ng kanyang ina ay isang saglit lamang na pag-aatubili. Isang iglap ng natitirang pagmamahal sa gitna ng matinding takot. Isang malakas na sampal mula sa makukong kamay ni Mang Ariel ang nagpatalsik sa kanyang ina sa lupa.
Walang silbi. Sigaw ng halimaw. Ngunit sapat na ang saglit na iyon. Ang pag-aatubili ng kanyang ina, ang sakripisyo ni Ginoong Asul, ang mga turo ni Lola Ada, ang pagtanggap sa sarili. Lahat ay nagsama-sama sa loob ni Chacha, bumubuo ng isang apoy. Tumayo siya. Hindi na siya yumuyuko. Sa liwanag ng maberde na pagsilang, ang kanyang anino ay hindi na mukhang kuba. Mukha itong tuwid. Mukha itong mandirigma. Ako si Chacha. Sigaw ko niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Nangingibabaw sa ugong ng lupa. Isa akong albularya at hindi ka nabibilang dito. Itinaas niya ang balaraw na pilak. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kumislap ito na parang ngipin ng kidlat. Tumakbo siya, hindi palayo, kundi pasalubong. Nagulat si Mang Ariel sa kanyang katapangan. Sumugod din ito. Nagkasalubong sila sa gitna. Umilag si Chacha sa kanyang mga kuko at buong lakas na isinaksak ang balaraw sa binti ng halimaw. Isang nakakapasong sigaw ang kumawala kay Mang Ariel. Ang pilak ay parang apoy na sumusunog sa kanyang laman. Ngunit hindi pa tapos. Habang ang halimaw ay saglit na natigilan sa sakit, inilabas ni Chacha mula sa kanyang bulsa ang buto ni Ginoong Asul. Itinapat niya ito sa lupa, sa mismong gitna ng mga bitak kung saan nanggagaling ang liwanag, at nagsimula siyang bumigkas ng mga salita. Mga salitang hindi niya alam kung saan nanggagaling. Mga salitang kasing tanda ng gubat. Ang wika ng mga unang albularya. Ang wika ng lupa. Ang tatlong pananggalang na itinanim niya ay nagsimulang magliwanag sa ilalim ng lupa. Ang tulay, ang balon, ang sahig ng kanilang bahay. Bumuo ito ng isang hindi nakikitang tatsulok ng kapangyarihan. Ang maberde na liwanag ng pagsilang ay nagsimulang humina. Ang ugong mula sa ilalim ng lupa ay naging isang sigaw ng paghihirap. Naramdaman ni Mang Ariel ang paghina ng kanyang kapangyarihan. Tumingin siya kay Chacha ng may purong pagkamuhi. Hindi! Gamit ang natitirang lakas, sinugod niya si Chacha sa huling pagkakataon. Ngunit habang tumatakbo ito, ang buto ni Ginoong Asul sa kamay ni Chacha ay biglang nagliyab sa asul na apoy. At mula sa apoy na iyon, isang anyo ang lumitaw. Isang anino ng liwanag, ang anino ni Ginoong Asul. Nakatayo sa pagitan ni Chacha at ng halimaw. At sa isang iglap, nakita rin ni Chacha ang isa pang anino sa tabi nito. Ang anino ng kanyang ama, hindi nagalit, kundi nakangiti. Kuya Dakangkuka, pinoprotektahan siya. Ang dalawang espiritu. Sumalpok si Mang Ariel Spulielwahab sa hindi nakikitang pader na ito. At ang pinagsamang lakas ng pag-ibig at sakripisyo ay tumulak sa kanya pabalik. Harimundon isti, sigaw ni Chacha. Ang kanyang boses ay utos. Sa ngalan ng lupang ito at ng mga espiritong nagbabantay dito, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Ang liwanag mula sa tatsulok ay sumabog pa itaas, bumalot sa anyo ni Mang Ariel. At ang halimaw ay nagsimulang matunaw. Hindi sa dugo, hindi sa apoy. Natunaw siya na parang aninong tinamaan ng araw. Ang kanyang mga sigaw ay naging abo, at ang abo ay hinipan ng hangin. Ang pagsilang ay huminto, ang ugong ay nawala. Ang maberde na liwanag ay hinigop pabalik sa lupa. Katahimikan, sa ilalim ng puno ng balete, nakatayo si Chacha, humihingal. Ang mga anino ng kanyang ama at ni Ginoong Asul ay dahan-dahang naglaho, nag-iwan ng pakiramdam ng kapayapaan.
Nasa lupa pa rin ang kanyang ina, umiiyak. At sa may pinto, nakatayo si Berto, nakatingin sa kanya. Hindi na may pang-aalipusta, kundi may purong takot at pagkamangha. Natapos na. Nang ang unang sinag ng araw ay tumama sa mga dahon ng puno ng balete. Para itong isang buntong hininga. Isang buntong hininga ng buong barangay. Ang katahimikan ay pinalitan ng mga bulungan. Dahan-dahan, ang mga tao ay nagsilabasan mula sa kanilang mga bahay. Mga taong kanina lang ay nagtatago sa takot. Nakita nila ang basag-basag na lupa. Nakita nila ang wasak na bakuran. At nakita nila si Chacha. Nakatayo pa rin siya sa ilalim ng puno ng balete. Pagod. Marumi. Ngunit nakatayo. Walang lumapit. Ang mga mata nila, hindi na ito mga mata ng pangungutya. Hindi rin mga mata ng awa. Ito ay mga mata ng pagkamangha at ng kaunting takot. Mula sa dulo ng kalsada, isang anyo ang naglalakad papalapit. Si Lola Ada. Dala-dala ang kanyang tungkod. Ang bawat hakbang ay mabagal, ngunit tiyak. Hindi niya pinansin ang mga nagbubulungang kapitbahay. Dumiretso siya kay Chacha. Hindi siya nagsalita. Niyakap niya lang ang kanyang apo. Isang yakap na nagsasabi ng lahat. Sa yakap na iyon sa wakas ay bumigay ang lakas ni Chacha. Naramdaman niya ang pagod. Naramdaman niya ang sakit. Naramdaman niya ang bigat ng gabing nagdaan. Ang kanyang ina ay nakaupo pa rin sa lupa, umiiyak ng walang tunog. Si Berto ay nakatayo pa rin sa may pinto, hindi makagalaw. Nakatitig sa kapatid na babaeng ngayon lang niya nakita ng tuna. Walang sino man sa kanila ang nilapitan ng mga kapitbahay. Ang kanilang mga kasalanan ay tila isang hindi nakikitang bakod na naghihiwalay sa kanila. Hindi nakaramdam ng galit si Chacha. Hindi rin siya nakaramdam ng pagpapatawad. Ang naramdaman niya lang ay isang malawak na kapatagan ng kawalan. Isang pagtatapos. Tapos na, Apo! Bulong ni Lola Ada. Dahan-dahang kumalas sa yakap si Chacha. Lumakad siya patungo sa puno ng balete. Ang puno ay mukha na ulit normal. Isang matandang puno lamang. Lumuhod siya sa lupa kung saan naglaho si Mang Ariel. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang maliit na buto. Ang huling alaala ni Ginoong Asul. Gamit ang kanyang mga daliri, gumawa siya ng maliit na butas sa lupa. At doon, maingat niyang itinanim ang buto. Nang tumayo siya at tumalikod para umalis kasama ni Lola Ada, may narinig siya. Isang tunog na napakahina na halos inakala niyang guni-guni lang. Galing sa ilalim ng lupa kung saan niya itinanim ang buto. Isang pintig, mahina, halos hindi marinig. Parang isang puso na muling nagsisimulang tumibok.